Senator Amy Marcos. Yes, pasensya po. Konting paumanhin at medyo na-late tayo. Maraming salamat sa imbitasyon na humarap sa Pandesal Forum. Matagal na ako dapat pumunta rito, hindi na tuloy. Dahil, alam naman ninyo, matindi ang bardagulan sa Senate. Hinikitan pa namin ang teleserye. Kaya pasensya lang po at sana matuloy na ang pagtatrabaho ng Senado nito. Thank you. If I'm able to answer any of your questions, I'll be very happy to try. Thank you po. Thank you very much, Senator. Maraming mga tanong ho dito. Aside from yung mga drama sa Senado ho, like mga walkout and others, maraming tanong ho, Senator, about socio-economic crisis ho. Kasi siguro alam naman ng mga politiko natin, especially ma'am kayo, the economy is not very good and then there's an Iran war pa na unresolved. May tanong dito ho, maraming tanong ho. Anong suggestion nyo, Senator, how to lessen the suffering, yung paghihirap ng ordinaryong tao, ng mga jeepney driver, mga magsasaka? May suggestion ba kayo, Senator, na urgent socio-economic reform sana? Ay, maraming salamat. Sunod-sunod ang aking pagpapayal ng kung ano-ano na hindi naman pinapansin. Kaya medyo malungkot ako. Nauwi tayo sa impeachment, nauwi tayo sa aresto para sa ICC, napunta tayo sa kung ano-ano Noel at CONAS at term extension na nakakaasiwa sa karamihan ng Pilipino. Imbes natutukan yung tunay na problema na nangangailangan ng urgent solution, ika nga. Talagang bakit nauwi tayo sa politika? Samantalang alam natin ang taong bayan ay hirap na hirap. It's a time of great difficulty for most of our citizenry. And yet, wala pa rin tayong nagagawa, wala pang maayos na plano. Yun talaga ang kinaiinisan ko. Talagang kinagagalit namin. Halimbawa, ang dami ko nang sinabi kasi hindi nag-uumpisa at nagtatapos ang tulong sa taong bayan sa panahon ng krisis sa ayuda at ayuda lamang. 3,000 pesos ay hindi sagot sa problema ng kahirapan, ng gutom, ng kawalan ng trabaho, ng kalusugan. Kaya sana tutukan natin, marami tayong I need solution dyan. Siyempre, ayuda, hindi mapagkakaila na talagang kinakailangan ng targeted social assistance. Siguradong kailangan yon. So, we have to work on that. Isa pa, siyempre, ang kinakailangan natin, konting tulong sa mga wage earners, ika nga, na hindi kaltasan ng kaltasan ang kung ano-anong mga sweldo. Sana bigay naman ng buo yung sweldo ng taong bayan. Dahil ang sweldo ngayon, ang daming kaltas, may Pag-ibig, may SSS, may PhilHealth, at kung ano-ano. Kung pwede, ibigay naman ng buo for a change. Makatikim naman sila ng buong sweldo. At syempre, alam rin natin, kalalampas lang ng Abril, sana tinaasan yung income tax bracket. Kasi yung 250,000 pesos sa isang taon, manipis na yun. Kinakailangan taas-taasan. Kasi ang sinabi ko nga, 500 sana, pati yung mga bonus, yung mga binibigay, dapat taasan din yung 90,000. Kaso, hindi nga pinapansin. Ganun din ang nangyari. Isipin natin, ilang buwan na ba tayo? Nag-attack noong February 28 o March, April, nasa Mayo na tayo. Magtatapos na yung Mayo, 3 buwan na. Wala pang aksyon. Minadali kami ng todo-todo sa Senado. Huwag na daw magdeba-debate doon sa excise tax. Hanggang ngayon, hindi pa binabawasan yung sa excise tax. Ang binawasan lamang, kerosene. Bakit naman kerosene? Ang sadyang kailangan ng tao ay gasolina at diesel. Kerosene lamang ang sinabi, LPG daw, pero kulang-kulang naman. Kaya eto, hindi natin natutumbukan ang tunay na problema. Pati yung VAT. Parati ko sinasabi yung VAT kasi nararamdaman yun sa point of sale. Kung stasyon sana, yung petrol station, yan sana. Kasi mahapdi, di ba? Masakit talaga yung dating ng ano nga ngayon. Bumaba ng konti, 91 pesos. O 91 pesos, maibsan ng konting VAT at excise tax. Action na naman nila, 10 pesos kada litro ang mamemenos kung talagang tututukan natin. Ganun din,
mababawasan ng at least 2 to 3 pesos yung kada kilo ng bigas kapag nabawasan yung gasoline ng krudo. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon ng ating magsasaka. Kung nagdudusa ang consumer, nagdudusa rin ang mga magsasaka. Ang ating cost of production nasa 46, 48 pesos, pinagpipilitan ng ating administrasyon na mabenta sa 50 pesos. Wala pa rin yung transport, wala pa yung distribution cost. Paano naman luging-lugi ang ating mga magsasaka? Matagal na sila naghihirap. At mula sa Jensen hanggang sa Palawan, marami na rin na mangingisda hindi nagpapalaot. Alam natin yon. So, ito yung mga dapat natin gawin, lalo na sa kalusugan. Alam natin na kinuha yung 62 billion ng PhilHealth, pinilit ng Korte Suprema na ibalik. At hindi naman pwedeng kinukuha yung pang-medisina, pang-doktor, pang-ospital ng may sakit. Napakalupit naman yun. Kaya eto, andito tayo, marami tayong rekomendasyon, pero hanggang ngayon walang kabuuhang plano. Tapos may mga moves ang DBM, pinalipat-lipat yung mga pera, tapos sabi ng DBM, pati yung LGSF ng local government, maiibsan daw yung utang, pero wala silang batas. Diyan ako natatakot kasi gumagawa sila ng mga pagbabago na walang karampatang batas. Kailangan may batas. Kung maalala ninyo ng COVID, dalawang bayanihan yon, Bayanihan 1, Bayanihan 2. At maliwanag doon kung ano yung plano, anong gagawin. Hindi siya perfect, hindi tayo natuwa sa lahat ng bahagi noon. Gayunpaman, kahit papano may batas, may plano, at talagang natutukan. Ito, parang react-react na lang kung anong maisip. Pero dapat naman talagang makabuluhang at kabuuhang plano. So, ito ang tinututukan natin. Sana lumayo tayo sa mga issue ng impeachment, mga issue ng kung ano-anong Noel. Nakakasira talaga ng isip yun Thank you, Senator. May maraming tanong dito at I think 5 ng tanong dito about Noel, yung controversy na sa tingin niyo talaga wala nang chance siya kasi na pinag-usapan ninyo, dininay ng mga ibang politiko. Do you think wala na itong plano o may chance pang i-cancel yung election? Anong chance sa tingin niyo? Well, sabi nga nung isa mahiya naman kayo. At pinag-withdraw sa akin yung with video, offensive daw yung video. Hindi ko naman maintindihan, anong bahagi nun ng offensive dahil pinagtagpi-tagpi lang naman. Yung mga interview nila, yung mga footage na galing naman sa kanila, na-offend daw sila. Sabi ko, okay lang, i-withdraw ko, basta mangako kayo na walang term extension. Tuloy ang eleksyon ng 2028. Nagtaasa naman ng kamay, kaya sabi ko, di i-withdraw na lang kung yun ang problema. Basta mangako kayo. Ngayon, siguro naman, umaalingaw-ngaw yung pangako na yan. Pag hindi pa isinatupad, alam na natin kung sino may sala. Pero napakapangit talaga nung term extension na napaka self-perpetuating, self-preservation ang pakay, at parang takot na magkaroon ng ibang kandidato, ibang pangulo sa 2028. Iniiwasan ng todo. Na sabi ko na yan noong pa Kasi kung saan-saan ko yan narinig ko yan noong pa sa Kongreso, sila nauna dyan Kasi nung pinag-uusapan yung impeachment at yung mga boto dyan, marami silang incentive. May incentive na cash, 20 million. May incentive na infrastructure projects, 200. May 250 million pang pangako. Pagkatapos nun, yung ikatlo, huwag daw kayong mag-alala sa eleksyon. Kasi takot na takot yung mga Visayas and Mindanao. Ayan, alam yan ni Attorney Freddy. Ganun din, takot na takot din yung iba na suportado ng iglesia. Sabi nila, huwag kayong mag-alala dyan. Walang problema dyan sa iglesia at saka sa BISMIN. Kasi, ang tutumpukin, chat siya. Papalta ng konstitusyon ng mga hindi manalo-nalo sa kanilang napaka-plano. Thank you. Hello.
Ay, nakita ko si Miss Sandra Aguinaldo nandiyan pala. Baka may tanong ka? Oo. Bumata ka. Bumata si Miss Sandra Aguinaldo. Oo. Text din eh. Oo. Customer natin. Pero minsan wala pang sagot kasi hindi pa nangyayari. Oo. Baka pwede. Pwede rin. Oo, Ako, pwede. ma'am, yan, Apa. yung following what happened na lang po last night, dahil nga po, meron pa po, over the debate on changing the rules of the Senate to allow teleconferencing, video conferencing na po. So ano po nakikita nyo moving forward sa Monday po, makapag-usapan na naman po ba ito, and do you see further siguro scenes or scenarios like this on Monday? Huwag naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung Blue Ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi na napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang may tapang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganon. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganon. So, magkakaupos pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko natutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Follow up lang, do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo ho uli ito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit pa paano, we'll be able to go back to work. It's important. Isang linggo na lang kami. Kung tutuusin, 3 araw na yung natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos, 3 araw na lang natitira, nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na. Ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong crisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado. From Parliament DSXS, Yes. do you expect any changes sa composition ng majority sa susunod na linggo, papasok na linggo? Considering na by Thursday ay mayroong ng pagsasampa daw ng kaso ng Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami.
hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Ang pangilang po po, balikan ko lang yung motion ni Sen. Marcoleta. Ano po yung napag-usapan ng majority vote since hindi po siya nakalakay ng mga estatus? Alin? Yung motion po ni Sen. Marcoleta, papayag sa akin po. Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo nung mga panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Ito, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Just to follow up on that, perhaps the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung constitution ng rules, ay syempre po makakalok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga po matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakan ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng wrap session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa naman pinag-uusapan. Very interesting. Wala na, uwi tayo sa walk out. Yes. Senator, ano po reaction nyo na diversionary tactic lang daw po yung allegation nyo na no election sa 2020? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa punot-tulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na invento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noon pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Si RD, Manila Times, baka may tanong. Yes po. Feel free to ask any question. Yes. Senator, Ang totoo yung sa impeachment, Yes. nung nagkaroon nga ng paglusob ng Senado noong May 13, naghihintay nga kami dun eh. Nag-aantay kami. Hindi nga diversionary. Nakatutok kaming lahat doon. Nagkakaupos kami. Pinag-uusapan kung anong gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos.
At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa ka rin. Nagtatambay kami, paano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kaming balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating nung May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi ang tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment for the submission of the answers of the respondents. Tapos yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15 at nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So medyo maayos yun, sana hindi ganong mahaba, pero yun nga, apat kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to at sinasabi nga namin na kailangan kahit may trial ongoing, nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So, morning and afternoon, todo tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pusgihin natin kung sino man abutan yan. Kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na si Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Tri Gibb, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nag-arapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo, 3 separate, distinct, and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung salitang batas kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, pakisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At huwag naman pakialaman yung ating justice na yinuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa namang mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling at maayos naman ng pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Senator, meron nga balik ko ito nakaraan na si Mayor Ravino ay dahil talaga bilang secretary ng MG. Ito pinangalaman ko dati ni dating Pangulong Duterte na involved sa business. Ano ang nakikita niyo po rito? Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Magdilo. Hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang DOLE. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo.
At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-out. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1 year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Sir, may susunod. Sir, ano po yung napag-uusapan ng majority since lagi po sinasabi na dapat mabalik po yung nila po sila. Ano po napag-uusapan niyo sa majority para makapasok po para magawa? Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa at solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panay-tirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant, sa katutak na brown out sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So ang daming problema na totoo na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So yun ang unang namin gustong tutukan, and we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Sir, good morning. 2 points, 2 issues lang po. First, could you comment doon sa sinabi ni Ombudsman na hinahanda nila ang grandest case against Speaker Romualdez? The grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Eh wag naman ganito kasi puros na lang ng mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Eh sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan na nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko, nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Second issue, Senator, tatanggapin niyo ba maging majority leader? At kung hindi, sino yung ipopose ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader, aminin ko na. Matrabaho at ang hirap-hirap, lalo na ngayon, na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabaho yan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, humaharap rin ng tao ng kaso, kaya nagmamakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So, So sino sa na po? ngayon, Sino? ang acting si Joel pa rin, nagbo-bolt in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? By next week, meron na kaya? Hindi ko pa alam. Okay. Senador, Masyado. Wala nang sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga.
na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo. Napakahirap. Nakita naman ninyo, nag-walk out pa. Senator, masyado nang mainit yung Senado dulot ng matinding division. May suggestion o pahayag mo si Senador Pangilo Lacson na ang makakapag-unite down ng Senado ay gawing Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Anong take po dito, Senator? Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11 iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin. May mga kinakausap daw sa mga ilang senator. Hindi alam ko ba kami? Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam, marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami kasi noon hindi naman namin binoto si Tito Soto, pero tanggap na tanggap namin nung naging Senate President siya. Wala namang problema. Walang ganito na sungkitan, sugutan, kung ano-anong announcement sa media, pati ba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano-ano, ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, trabaho muna. Sen, normal ba yun? Pagbalik nyo, alas 5 na hapon. Bisman, di ba ang session, alas 3 na hapon. Alas 5 ang sinabi nyo. Meron kasing darating na foreign visitor, ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ng Vietnam. Para sa akin, alam na alam ko, kasi #1 supplier ng bigas ng Pilipinas. Talagang kinakailangan natin kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Ano ang inaasahan nyo, Sen, sa Lunes? Nasa na tayo? Pamalik sa session. Sa presidente ng Vietnam or sa Senado? Sa Senado. Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Magandang umaga po, Senator. At tungkol po dun sa isang withdraw ng Sardine Matters po ng Senado na movement. Ay ano pong action ng Senado ang ginawa? At isa pa yun, kasi na-refer to Committee on Rules yung investigasyon tungkol sa Senate siege. At ipapakita namin ng buo yung CCTV at yung mga pangyayari mula sa May 11. Kasi hindi naman May 30 nagsiklaban na eh. Nag-umpisa talaga sa May 11 nung dumating at hinabol, rinesling, ang lakas ng loob, rinesling si Batong Papaakyat. At duguan siyang dumating sa plenaryo. Dugo-dugo yung kamay ni Bato, isipin mo. Pagkatapos noon, si Terence Lim, yung isang osaan namin, hinahawi lang sila na wag papasok dahil ang Senado katulad ng Congress, ng Malacanang, may sariling security yan. Hindi basta papasok, miski police, miski marines, miski sino, hindi pwedeng papasok dyan kung walang pahintulot. Kaya tinatanong niya, Sir, wala naman tayong abiso niyan. Huwag muna kayo papasok, tanungin muna ninyo. Hinawi-hawi niya, kinuyog siya ng todo, kitang-kita naman sa video, nakadapa na yung tao, pinagsisisipa pa rin, binubugbog pa rin, tapos hinatak pa sa loob ng kanilang van. Milagro nga nakatakas eh. Pero napilitan kami, padala sa ospital, kasi sugatan naman at talagang bugbog sarado. May tanong dito, Senator, from Lila, Pilipina, an NGO helping comfort women victims. Sabi nila, may we submit a question for Senator Amy Marcos? President Marcos is now in Japan for a state visit. As chair of the Senate Foreign Relations Committee, do you support or do you, what is your reaction to the call of
Lila Filipina NGO for President Marcos to convey to the Japanese government their demand for apology and reparation for the Filipino comfort women victims as well as historical inclusion. Well, dalawang bahagi yan. Unang-una, sang-ayon ako na kinakailangan kilalanin yung hirap at sakit ng ating mga Pilipinang ginamit bilang comfort women nung nakaraang ikalawang digmaan. Sigurado ako na nagkahiring kami dyan at narinig namin ang karamihan. Marami sa kanila patay na, di ba? Tapos iilang lola na lang ang natitira. Kailangan talaga bigyan sila ng ginhawa. Pero sa kabila nun, marami rin pagkukulang doon sa pagtutuos ng UN. Marami rin pagkukulang at hindi na ibibigay ng Philippine government bilang tulong sa mga sinasabing comfort women. So, sa kabila ng pagkilala at pag-apologize ng Japanese government na dekadang hindi nila ginagawa, sa kabila nun, sana sagutin na rin ng Philippine government ang utang nila sa ating mga lola na inapi nung nakaraang ikalawang gera mundial. Thank you. May tanong naman dito, how Ano is... yun may mga yes. may mga scholarship para sa mga po, mga restoration, bahay, mga Yes. tulong sa medical, lahat yung sagot ng Pilipinas tapos hindi naman naibigay. May Sorry. UN resolution yata. Yes, that's right. Tapos Condemn. nagkasundo at ito ang gagawin natin, ito yung gagawin ng kabila. Yun nga, hindi pa na isasatupad, maski yung side natin. Thank you. May tanong naman dito. People are asking, how is your mother, former First Lady Imelda Romualdez Marcos? Any news about her? What is the secret of her Siyempre, health? okay naman siya. Pero, magna 97 years old na yan sa July. Ang tanda na niya Kaya, eto nga, iniiwasan nga namin na sana hindi na niya nalalaman yung kaguluhan sa politika, lalo na hindi ako sang-ayon sa napakaraming polisiya ng administrasyon ng aking kapatid. Siyempre, ayaw na namin na malaman pa niya, pero may kutob yun Dahil sa amin lahat, kesa sa tatay ko pa, siya yung politiko talaga. At masama ang pakiramdam niya. Sabi niya, hindi maganda ang kalagayan ng bansa. Maraming naghihirap. Ang daming dumadaing sa akin. Alam niya At higit pa sa lahat, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya niya. Sabi ko, huwag na rin yung pakita yung mga balibalita na ang set lang siya. Ang problema, ang dunong-dunong nun, marunong magbukas ng YouTube, nanonood ng lahat ng balita. So alam niya. Sobrang updated at abala siya sa kalagayan ng ating bansa. Tulad ng ama ko, talagang tinututukan niya, magkano na ba yung bigas? Masyadong mahal. At ang gasolina, paano ba yung nagsasaka sa probinsya? Kasi probinsya na naman yun. Lalo yung mangingisda na hindi na nagpapalaot ng ilang buwan. Pero po, Yes. kasi ako ito'y very vocal sa mga pagpo-post sa administration. Ang sabi niyo po kanina, marami po sa mga kasamahan ang pinakasukan na hanapan ng bukas. Sa palagay niyo po, bakit hindi kayo nasasampahan ng case o ng pag-iinitan sa kabila po ng mga YouTubers? Palagay ko lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Thank you. Sorry kasi Senator has to leave for a lunch appointment. We have maybe last message from the Senator. And ma'am, you have to have a part 2. Ang daming tanong ng mga media.
they're very eager to listen to your thoughts. Baka you have a closing statement to the public, maybe tips sa mga tao naghihirap ngayon, paano tayo mag-survive sa crisis na gulo sa politika, toxic politics, tapos may Iran crisis na hindi matapos. Any advice or any closing statement po? Yes, ang pagkukumble ng flood control masterminds, ang pagpupursige ng impeachment sa mga inaakalang kalaban, ang paghahain ng term extension at Noel, lahat ito hindi sagot sa kahirapan ng pangkaraniwang Pilipino. Sana matutukan na natin ang tunay na trabaho natin na solusyonan at maibsan ang hirap na dinudulot ng Iran war at ng iba't iba pang problema. Napakadaming problema, wag naman mauwi sa drama. At lagi na lang kaming tinuturo na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Hindi totoo yan. Ang dangal ng Senado ay nawawala sa publiko dahil sa pagtakip ng blue ribbon, ang hihinto ng mga testigo, ang tuloy-tuloy na impeachment at pagpupolitika, ang walang bahid na pagpupursige ng tsa-tsa, term extension at pagkakansela ng eleksyon sa 2028. Yan ang nakakasira sa amin. Once again, thank you very much to Senator Amy Marcos.